Kung hindi dito, saan ba mo maaari makipagtigmaan si Dato Pulahan? Sa iba pa niyang kaaway. Kina Amaya. Nais mo sumarib sa amin? Ibig kong makipagkasundo sa inyo upang labanan si Lamitan. Nababahala ako kay Pulahan. Kung batid niya ang aking balak na siya ay ipapaslang sa kanyang mga sandig, bakit hindi niya ako tahasang hinarap? Nais kong maramdaman naman niya ang mapagtaksilan. Higit na matamis na higanti sa isang sukab ang sumambulat sa kanyang mukha, ang higit na kataksilan. Utusan mo ang isa sa iyong pinagkakatiwalaan na mandirigma na tumungo sa banwa nila Bagani. Nais kong malaman kung tunay ngang nagtungo roon ang aking mahal na bana. Pinalulugod kong sabihin sa'yo, makikipagkasundo na ako sa'yo. Iisa ang kanilang hangarin. Isang ganid na susupilin. Pagtitiyapin ang kanilang mga layunin upang bumuo ng lakas na mahirap buwagin. Mabuhay si Amaya! Mabuhay! Mabuhay si Dato Pulahan! Mabuhay! Mabuhay ang pakikipagkaisa! Mabuhay! Nagtataka ako kung bakit hindi lumusob dito si Dato Pulahan. Ano kayang nangyari? Marahil ay inabutan sila ng kasamang palad sa kanilang paglalakbay. Ngunit hindi pa rin kami panatag. Maaari pa rin silang dumating anuman sandali. Matapos nito kami tutungo sa dalampasigan upang sipati ng paligid. Maaari bang wag nang bumalik doon ang aking bana? Dadamantal, Bagani, nais ko sana magpaalam sa inyo pagkat ibig kong umalis kami ng aking bana upang pumaroon sa kanyang tinubuang lupa. Kung maaari ay paparoon kami ngayon din. Pakilala ka, Dayo. Ano ang iyong sadya dito? Ako'y Irupon nagmula sa banwa ni Dato Makdal. May pinapabot na kalata sa aming pinuno kay Ginoong Bagani. Makakatiyak kang makakarating ito sa aming Ginoo. Nabalita ko may mga ganap na digmaan sa inyong banwa. Totoo ang nasagap mo, ngunit walang digmaan na naganap. Hindi dumating ang inaasahan naming mga kaaway. Nais mong lumisan agad? Oo. Pagkat nais kong maging bahagi ng iyong banwa at bilang kabiyak mo, hindi na ako nabibilang pa sa ibang pook kung hindi sa inyo lang. Mahal ko. Kung nasaan ang aking asawa, ay doon ako mananahan. Ako'y nasisiyahan sa iyong sinambit. Mahal ko. Bagani, maaari ko bang iuwi sa aming banwa ang aking asawa? Kung ito ang nais ni Mariket at ito ay mainam sa'yo, wala akong nakikitang dahilan upang kay hadlangan. Daghang salamat, Ginoo. Kung gayon, tayo'y tutulak paroon matapos ng ating agahan. Matagumpay ang ating sanduguan, Dato Pulahan. Tunay na sinalubong ng galak ang ating pagkakaisa. Gayon din ang aking saloobin. Naway lumawig pa ang ating pagkakaibigan. Binabati kita, Dato Pulahan. Kaya ngayon, Dato Pulahan, gawin na natin ang dahilan kung bakit tayo nagkaisa. Kaya gumawa na tayo ng hakbang laban kay Lamitan. Ako'y kakatig sa kung ano man ang nais mo mangyari. Ilahad mo lamang ang iyong balakin at ating pag-aaralan. Dada, ako na. Ako na riyan. Marikit? Sadyang lubha kang mapalad sa kabila ng lahat ng iyong pinagdaanan. Nakatagpo ka ng lalaking tunay na umiibig sa'yo at aalagaan ka. Ito na ang pangalawa mong buhay. Pagkat nadarama kong maganda ang iyong paninimula. Sikapin mong maging mabuting asawa sa iyong bana at iloy sa iyong mga magiging anak. At naway gabayan kayo ng laon upang maging masaya ang iyong pagsasama. Bakit tila nagmamaalam ka sa akin, Dadamantal? Hindi ba kayo sasama sa amin gaya ni Kayang? Hindi na ako sasama sa inyong mag-asawa, Marikit. Babagarang, bumubuti na ba ang inyong lagay?
hindi nagbabago ako. Abraham, nabalitaan ko na nakipag-isang dibdib ka na. Tagumpay ang pakay mo sa aming banwa. Binabati kita. Pumarito kami upang ihingi ng pahintulot sina Abram at Marikit. Nais na nilang lisanin ang ating puod upang makabalik sila sa kayang nasasakupan. Pinagkakaloob ko ang aking pahintulot. Naway dulutan kayo ng kasiyahan at kaganahan sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Dagang salamat, Datu. Tunay ako nagagalak na kayo'y dinalaw at makilala. Maging ang inyong apo. Di ko kaliligtaan ang aking pananatili dito sa inyong lugar. Pagkat ako'y mainit na tinanggap ninyo. At dito ko rin nakilala ang tala ng aking langit. Ngunit bakit dadamantal? Kailangan ko kayo roon upang maging aking gabay. Kayo na ang tumayong iloy ko simula nang itinakwil na ako ng aking ina. Sapat na ang iyong gulang at isip, Marikit. At batid kong alam mo ang iyong pinapasok. At hindi lamang pag-aasawa kay Abram ang iyong habol, hindi ba? Ano ang nais niyo ipabatid? Batid ko na sa pag-apak mo sa banwa ng iyong bana ay susuyuin mo na siyang umanib kay Bagani at Amaya laban kay Lamitan. Hindi ko yun ipagkakaila, Dada. Kaisa ako ng aking kapatid at ni Bagani sa kanilang adhikain laban sa aking iloy. Hindi ko pa man batid kung paano, ngunit gagawa ko ng paraan upang mapapayag ang aking bana na makidigma sa ngalan ni Amaya. Babalik ako dito na may dalang hukbo na papanig sa kanila. At hindi ka mahihirapan sa iyong pakay, Marikit. Labis ang pagtangi sa iyo ni Abram. At ang banang tunay na umiibig ay gagawin lahat ng kahilingan ng pinakatatangi niyang asawa. Iiwan na kita. Pagkat ako'y maghahanda rin. Kaya ako'y mananatili dito. Maghahanda? Ano ang inyong paghahandaan? Kung ano man ang aking balakin, yun ay sa kabutihan mo, Marikit. Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Alagaan mo ang iyong bana. Lalong-lalo na ang iyong sarili. Tunay na napamahal ka na sa akin. At kahit hindi ako biniyayaan ng isang anak, ibinigay ka naman sa akin ng loob. At wala akong ibang hangad kundi ang iyong kasiyahan. Naway gabayan kayo ng mga diwata sa inyong paglalakbay. Salamat, Bagani. Asahan mong kami muli magbabalik dito. Ginoo, may dumating na isang uripon ni Dato Makdal.
May pinabibigay siyang kalatas mula sa kanyang Panginoon. Isa ba itong biro? Bakit walang laman ang kalatas na ipinadala sa akin ni Dato Makdal? Tunay ba talagang uripon niya ang naghatid nito sa akin? Ano ang iyong dalang balita ukol sa iyong pagmamanman? Sumalakay nga ba ang aking magaling na bana sa banwa nila Bagani? Nabalitaan kong walang digmaan naganap sa kanilang banwa. Ngunit naghintay sila na dumating si Dato Pulahan. Tila hindi yata tumulak pa roon. Kung hindi sila tumuloy sa banwa ni Nabagani, saan sila nagtungo? At bakit hanggang ngayon ay hindi pa sila nagbabalik? Masama ang aking kutob sa mga pangyayaring ito. Mainam ang mga naisip mong hakbang ng paglusob, Abaya. Tila bihasa ka na sa pakipaglaban. Mahirap kalabanin si Lamitan, kaya't kinakailangan natin ng masusing hakbangin. Susugod kami sa inyong banwa, ilang araw magmula ngayon, at hihintayin natin lumipas ang kabilugan ng buwan. At yan ang magiging hudyat upang kami lumikas dito at sumugod sa inyo. At sa pagkakataong ito, titiyakin natin na mapapabagsak na natin si Lamitan. Ako'y naroon lamang sa puod, sa hudyat na yon. Hihintayin ko pagdating niyo. Lilinlangin ko si Lamitan upang manatili ron at ang hindi makapaganda. Nang sa gayon hindi niya mamalayan na may hukbong parating sa kanya. Na siyang dapat maganap ayon sa ating napag-usapan. Ihahain ko sa iyo ang lapastangang babaeng yon upang ikaw na ang humatol sa kung anong nais mong kaparusahan sa kanya. Iloy? Anak, ako ay naghahanda ng inyong makakain ng iyong panauhin. Ngunit Iloy, huwag ka na mag-abala sapagkat ang ating panahuin ay lumisa na kasama ni Sungil patungo sa kanyang Karakowa. Hindi na ba siya magbabalik muli rito? Hindi na, Iloy. Ang muli naming pagkakita ay sa araw ng pagsugot namin sa puod ni Lamitan. Dito niyo na lamang kami ihatid. Kami na lang ang babalik sa aming Karakoa. Hangad ko na makarating kayo ng maayos sa inyong pood, Dato. Dagang salamat, mga kapanalig. Inaasahan ko magkikita tayong muli na magkatuwang sa pakikipaglaban. At naway maging matagumpay ang araw na yon. Paalam. Malaki ang may tutulong ni Pulahan sa atin. Ngunit, maging totoo kaya ang dato sa kasunduan? Magtagumpay kaya ang usapan nila ni Amaya? Hindi natin mababatid ang sagot sa ating mga tanong hanggat hindi nagaganap ang kanilang usapan. Panahon lang ang makakapagsabi kung ano ang tunay na layunin ni Pulahan sa kanyang pagparito. Ngunit bago dumating ang takdang araw ay tataas ko sa ating mga diwata na si Pulahan ay ating makilala, na siya ay ating pasasalamatan at hindi pagsisisihan. Ako'y nangangamba sa gagawin yung paglusob. Si Pulahan ay isang pinuno na kilala sa pangangayaw at pagkubkob ng mga banwa. Siya rin ay kilala sa pandirigma at pakikipag-usap sa mga dato. Ngunit Iloy, anong iyong pinangangamba? Ang kanyang kaalaman ay maaari niyang gamitin laban sa inyo. Paano mo siya mapagkakatiwalaan? Maaari niya kayong linlangin. Hindi natin alam kung siya'y makikiisa sa inyong pakikipagsanduguan. Hindi natin alam kung ano ang nasa isip niya. Ngunit Iloy, buong puso ko nakipagsanduguan sa kanya. At naniniwala ako na tutuparan niya ang kanyang mga sinambit sa akin. Ipapanalangin ko na lamang na sana magkatotoo ang kanyang mga layunin. Sapagkat Iloy, wala na akong maisip na iba pang paraan upang mahuli si Lamitan, kundi sa pamamagitan ng kanyang bana. Papaano kung siya'y magtaksil? May awa ang mahal na laon. Siya ang magiging gabay namin at kakalinga sa amin sa sandaling pagtaksilan kami ni Pulahan. Maligayang pagbabalik aming dato. Nagtagumpay ba ka sa digmaan laban kay Bagani?
Mahal kong asawa, aking Hara. Kumusta ang ating pood? Sa palagay ko'y ikaw ang dapat maghatid ng balita sa akin, aking bana. Sapagkat aking napag-alaman na hindi ka sumugod sa banwa ni Labagani. Saan kayo nanggaling kung ganon? Ako'y nanggaling sa banwa ng mga lumad. Sa banwa kinaroroonan ni Amaya. Binayaan, inumin mo ito upang magkaroon ng lakas ang iyong sanggol. Nagang salamat, Iloy. Binayaan, meron sana akong hihilingin sa'yo. Maaari mo bang kausapin ang iyong kapatid na si Amaya? Ako'y lubusang nag-aalala sa kanya pagkat siya'y lubusang nagtitiwala sa dato na bana ni Lamitan. Sa ganang akin ay hindi siya dapat pagkatiwalaan pagkat siya pa rin ay bana ni Lamitan. Naunawaan kita, Iloy. Pagkat unang-una, kayo ay ina ni Amaya. Ngunit kung wala man kayong tiwala kay Dato Pulahan, magtiwala na lamang tayo kay Amaya. Hindi ito ang kanyang unang pakikidigma at dalubhasa sa pakikipaglaban ng inyong anak. Alam na ang kanyang ginagawa at batid kong nag-iingat rin siya. Sa aking palagay ay tama lamang ang ginawa ni Amaya na makipagkasundo kay Dato Pulahan. Nang sa gayon ay may mga mata siya sa mga kinikilos ni Lamitan. Nagtungo kayo sa himpilan nila Amaya. At anong masamang hangin ang nagdala sa iyo doon? Sinalakay ko ang banwa ni Amaya upang siya'y paslangin. Pagkat naisip ko na higit ko masusugatan si Bagani kung dadalhin ko sa harapan niya ang ulo ng babaeng kanyang iniibig bago ko siya isunod na paslangin. At ikaw ba'y nagtagumpay naman? Sa kasamang palad ay hindi ko ito nagawa. Dahil sa aking pagmamatsyag ay napag-alaman kong wala doon si Amaya. At hindi namin nabatid kung saan siya nagtungo. Kaya nagpasya na lamang ako na bumalik dito pagkat walang saysay kung hintayin pa namin ang kanyang pagbabalik. Kung hindi ka na magtatanong pa at mag-uusisa pa, ay nais ko na sana magpahinga. Sadyang ako'y nahapo sa layo ng aking nilakbay. Huwag na kayong sumama. Nais ko si Tarim lamang sumabay sa aking pag-uwi. Mahal na Laon, patnubayan ninyo ang aking anak na si Amaya nang siya'y nakatagpo na ng tunay na kapanalig sa dato. Pinapanalangin ko ang aking anak na siya'y maging matagumpay sa paggapi kay Lamitan nang kami ay mamuhay ng matahimik at walang pangamba. Yun lang ang aking hinihiling, mahal na Laon. Ang maging matagumpay si Amaya. Ang makapamuhay kami ng magkasama nang hindi ako nag-aalala sa kanyang buhay. Dato Pulawan, bakit yung pinaalam sa Hara na tayo nagtungo sa banwa ng mga lumad? Hindi ba mapanganib pag nabatid niya iyon? Higit na mapanganib kung hindi ko inilahad sa kanya ang totoo. Pagkat tiyak na alamin niya rin to. Mabuti na yung hindi rin ako nagsinungaling tungkol sa bagay na yun upang hindi siya magtanim ng duda o hinala laban sa akin. Mayroon akong nais na itanong sa inyo tungkol sa inyong paglalayag kasama ang dato. At inaasahan ko na tanging katotohanan lamang ang inyong sasabihin sa akin. Ano yun, Hara? Saan kayo talaga nagtungo? Kayo ba ay nagtungo talaga sa banwa nila Amaya? Totoong nagtungo kami sa banwa nila Amaya, gaya ng nabanggit sa inyo ng dato.
ikaw, sumama ka sa amin. Itago niyo ang kanyang katawan. Maiwan lamang kayo rito. Hintayin niyo kami. Kami na lamang ni Tanim ang pupunta sa puot upang magmanman. Tayo na. Mula doon ay di ko nabatid kung anong nangyari kay Dato Pulahan. Sa pool ng lisanin niya kami patungo sa puod ng mga lumad. Kung gayon nagsasabi ng katotohanan si Pulahan. Totoo, Hara Lamitan. Kung ganon, makakaalis na kayo. Daghang salamat. Kung gayoy hindi nagsisinungaling si Pulahan sa akin. Ngunit tila may kulang sa kanyang mga inilahad na pagsasalaysay. Naparito ka ba upang ako'y saktang muli? Hindi, Pulahan. Ako ay narito upang may nais akong malinawan ukol sa iyong pagsalakay kina Amaya. Bakit? Malabo ba ang aking ipinabatid sa iyo? Ako lamang ay lubos na nagtataka. Sapagkat kung kayo nga ay nagtungo sa puod nila Amaya na may layunin na makipagdigmaan at siya ay paslangin, bakit hindi mo itinuloy ang iyong pakay kahit napatid mong wala siya roon? Ikaw ay isang bihasang mandirigma, Pulahan. At hindi ko na kailangang ipabatid pa sa iyo na higit mong mapipilayan si Amaya. Kung sa kanyang pagbabalik sa puod ay madaratnan niyang ang lahat ng kanyang mga kapanalig ay iyon ang napaslang. Hindi ba't yun ang una at payak na gagawin ng isang kaaway? Ngunit hindi yun ang iyong ginawa. Bakit? Bakit pinili mong lisanin ang puod ni na Amaya na hindi nagdudulot ng malaking pinsala sa kanyang hukbo? Ginoo. Maayong gabi, Bayang. Nariyan ba si Imantal? Nais ko sana siya makausap. Hindi pa bumabalik ang bae simula nung hinatid ninyo si Marikit sa tabing dagat. Ngunit kanina pa yun. Kung hindi pa siya bumabalik, saan kaya siya maaari nagpunta? Sino ka, babae? Tanggalin mo ang iyong habol at magpakilala. Huwag kayong mabahala. Ako'y hindi isang dayuhan. Ako'y dating taga rito. Kilala kita. Ikaw ang kapatid ng Hara. Sa iyong pananalita, tila hinahamak mo ang aking kakayanan. Huwag mo akong maliitin, Lamitan. Pagkat ako isang datong dalubhasang sa pagbubuo ng mga balakin laban sa aking mga kaaway. Hindi ako bigla ang kumikilos nang hindi nag-iisip. Batid kong hindi yon ang tamang panahon upang isagawa ang iyong nasa isip. Pagkat mahalagang mahawakan ko muna ang kanilang pinunong si Amaya. Nang sa gayon ay hindi ko lamang mapipilayan ang kaaway, kundi mawawalan sila ng gabay at utak sa kanilang pagluso. Ipagpaumanhin mo, Pulahan. Hindi ko sinasadyang iyong maramdaman na ikaw ay aking hinahamak sa iyong kabatiran sa pakikipagdigmaan.
Ngayon ay nauunawaan ko ng mabuti at wala nang nakabimbi na pagtataka sa aking isipan. Ikaw ay akin ang iiwanan sapagkat hindi ko nais na maantala ang iyong pamamahinga. Magandang gabi. Ano nang balita sa pagsasanay ng ating mga mandirigma? Nagbalik na ang kanilang liksi at nakabawi na sila sa kanilang lakas mula sa mga tinamo nilang sugat sa huli nating pakikipaglaban. Sa tingin ko handa na sila sa susunod nating pakikitigma. Kung gayon pagigihin pa nila ang kanilang pagsasanay dahil ito na ang uli nating pagsalakay. Huli sapagkat naniniwala ako na ito na ang uli nating pagsalakay sa kanila at mapapatumba na natin sila, Mitan. Kinausap niyo muli si Dato Pulahan, Hara? Ano ang kanyang mga sinambit? May dahilan kung bakit hindi niya ipinapaslang ang mga kaanib ni Amaya habang wala ang kanilang pinuno. At sapat rin ang kanyang mga sinampit. Makatwiran nga naman na hulihin muna si Amaya upang mawalan ng tiwala sa kanilang sarili ang kanyang hukbo. Ngunit may mali. Batid kong may mali sa mga naganap sa puod na yon. Nalinawan nga ang aking isipan. Ngunit hindi ang aking kutob. Ano ba ang inyong kutob, Hara? Na may ibang naganap na pangyayari sa puod ni Amaya nang magtungo roon si Pulahan. Hindi kaya nailahad naman ng Dato ang totoo at ang lahat ng mga dapat niyong malaman. Kaya wala na kayong dapat ikabahala, Hara. Hindi lamang ang pagsasalita ni Pulahan ang aking pinakikinggan, Gadang. Pinagmamasdan ko rin ang maliliit na kislot ng kanyang katawan, ang kumpas ng kanyang mga kamay, tingin ng kanyang mga mata, at ang labas ng kanyang hininga. At may sinasabi tong kakaiba sa lumalabas sa kanyang bibig. Sa aking hinuhay, may ikinukubli sa akin ang aking bana. May kakaibang naganap sa puod ni Amaya na ikinukubli niya sa akin. Nais kong malaman kung ano ang naganap sa inyong pagdatal sa puod ng mga lumad. Sadyang walang kakaibang naganap sa pag-akyat namin sa puod ng mga lumad. Sinusumpa ko sa lahat ng diwata na totoo ang lahat ng aking pinapahayag. May ipapakilala ako sa'yo. Sino siya? Siya ang aking umalagad, ang aking kambal ahas. Ipasok niyo rito ang panawin ng harap. Maayong gabi, Hara. Mantal. Bakit tila nalulumbay kang pagmasdan ng mga bituin? Naalala ko sa sarili kong tala, si Amaya. Bakit hindi kayo pumaroon kung saan si Amaya? Nang sa gayon ay magkasama na kayo. Anong kahibangan ang magpakita ka sa akin muli, Mantal? Nais kong manumbalik uli ang iyong tiwala sa akin at nang mapaglingkuran kita ng tapat. Nagtungo ang Hara sa aking balay kanina lamang. Pinagbantaan ang aking buhay kapalit ng kaalaman sa totoong naganap sa banwa ng mga lumad. Ipinagtapat mo kay Lamitan ang kasundoan namin ni Amaya? Hindi, Dato. Pagkusay napaniwala ko ang Hara na wala talagang nangyari sa pagtungo natin doon. Nais kong ipabatid mo sa akin. Magtatagumpay ba ako sa pagkakataong ito? Hindi ko mapapatid kung ikaw ay magtatagumpay o masasawi. Pagkat yun ay bugnang itatadhana sa iyo ng ating laon. Maaari kang magtagumpay at mabuhay at maaari ka rin mapaslang.